We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga kapuso, good morning, may ngaga. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sang Martes, August 22, 2023. Hibalunta na ang mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala. Live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso Eden Priatos, live na live, gikan dire sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gihapon namo ng mga dalag ko ang mga balita kang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Bao kapintas nga ama, mga kapuso, yara na subong sa shelter para sa mga overseas Filipino workers nga nag-eksperyensya sang pagpangabuso sa Hong Kong ang Ilongga nga sa April Jane Dadula matapos maghalin sa ginaobrahan bangod sa ginaligar pagparakit sa iya sang amo sini nga babayi nga ginkilala kay Marie. Ang insidente ay nakuhaan sang video matapos ini nga nagluntad samtang naga-live si April sa social media. Hana na kuntani ini magbiya sang nagluntad ang pagpanakit. Gilayon man sini nga ginpadakop sa Hong Kong Police ang ama apang nakagwa na ini subong. Luyag sa karon ni April Jane nga ma-blacklist si Marie agod nga hindi na masulit pa ang pareho sini nga hitabo sa iban pagid nga mga OFW. Ang ginisip ko na lang is mag-live na lang ko kag kung sino makalantaw sang live ko kapit pa mga taga-diri ko. Sila na lang tawag sang pulis kay nakita naman lang nila mo na amo na balang kakalatabok. Kaya mo to sa iya nga sa iya to nga eksena ginadakop ko tapos sige gapalagyo ko siya gapay matdos ko siya ang matakpan niya sa ako na mo dang diri part sa liog ko. Sakit naman ulo ta. Umpisa subong aga, baw epektibo na ang saka sa presyo sang gatong sa bugos nga pungsod. Ang presyo sang gasolina nagsaka sang piso kay 10 sentimos. 20 sentimos naman naging taas sa presyo ng diesel. Samtang kerosene nagtaas man sang 70 sentimos. Ang pagsaka sa presyo ng gasolina ang ukon ang pagsaka sa presyo ng gasolina ang ika-anom na nga asod-asod nga tion. Ikapito naman nga asod-asod nga tion ang pagsaka sa presyo ng diesel kag presyo ng kerosene. Bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, liwat nga ginaduso sang Philippine National Taxi Operators Association ang pagpasaka sang flag down rate sa mga taxi sa 70 pesos. Suno sa presidente sang grupo nga si Bong Suntay, 2021 pa nila, ginfile ang petisyon apang wala gid maaksyonan sang LTFRB. Hindi kaangay sang iban nga sahi sang transport services pareho sang bus, jeep kag TNVS. Sa karon nagapabilin nga 40 pesos ang flag down rate sang taxi. Ang lihok sang PNTOA ang ginabi-abi naman sang Association of Taxi Operators in Panay kaga suno sa presidente sini nga si Perfecto Yap dako kuno ang mabulig sa mga taxi drivers kun matigayon. Dugang pa sini kun tani kun ano man kadasig magpanubo sang plitihan kun magnubo ang presyo sang gatong. Amo man sina kadasig ang pagpasaka subong nagatimbuok ang presyo sang gatong. That's how inefficient ang LTFRB na to. So, kay bala mag-aksyon. Somehow, nakita mo na nila kung anong sitwasyon sa ganong sitwasyon sa mga taxi on all other denomination. Sa probinsya sa Negros Occidental naman sa pagtakop sang ikatatlo kag ikaapat nga plebisito sang weekend nagdangat sa 74,163 ukon 42% sang 177,737 nga eligible member consumer owners nga makaboto. Sa records ng Plebiscite Committee sa vote schedules sa June 24, 25, August 19 kag 20, masobra 77,000 ang kabugusan nga yes votes. Samtang may masobra 6,000 nga nagboto no ukon kontra JVA.
Masobra 88,000 naman ang numero ang kinahanglan agud matigayon ng joint venture agreement sa tunga sa Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated ug PHI. Ang hinali pagsipa sang numero ang ginabasol subong sang anti-JV coalition sa ginpatigayon nga proxy voting. May nabilin pa nga 4 ka adlaw nga botohay tubtob Agosto 26, 27 kag September 2 kag September 3. Resulta sa investigasyon sang Ungka Flyover, ginapaabot nga ipagwa sang DPWH Bureau of Design subong nga semana. DPWH 6 Regional Director iga-monitor ang mga project engineer nga nagatutok sa among proyekto. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Ginpahayag ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel nga ginauyatan na sang DPWH Bureau of Design ang ginsumite sang third-party consultant nga resulta sang geotechnical investigation nga ginpatigayon sa Ungka Flyover. Sa tion nga marilis na sang Central Office, gilayon nga i-anunsyo kung ano mga rekomendasyon kapareho sang engineering interventions kag safety measures nga pagahimuon sa proyekto. Apang sa pamangkot kung mabuksan na bala ang flyover agud magamit sang publiko. As of now, hindi pa tayo makahatag sa opening na timeline considering depende sa recommendation ng third-party consultant kung anong imuhon nato sa aton nga structural intervention sa Ungka Bridge. So once na makita naton kung ano ang ilang recommendation, that's the time nga maka-estimate kita sa timetable kung saan nato na-open. Nahibaloan nga 3 ka bulan ang ginhatag sa Abinales Associates Engineers and Consultants nga third-party consultant agud mag-imbestiga sang disenyo sang tulay nga ginhimo sang United Technology Consolidated Partnership o kun UTCP nga ginkuha man mismo sang DPWH Central Office. Matandaan nga ginhiwat ang committee hearing sang Committee on Public Works and Highways sang Agosto 15 angot sa issue sang Ungka kaaganan flyover apang wala makatambong ang nasambit nga consultant kag kontraktor sang proyekto nga International Builders Corporation. Plano subong ni Oropel nga i-monitor ang mga proyekto sang DPWH agud matutukan sa mga project engineer. Magluwas sa Ungka Flyover, ginahatagan man sang pagtamod ang iban pa nga flyover kapareho sang aganan kag hibaw-an. Ang atong project engineer gina-require ko subong, nag-aubra ko subong sa tool to monitor all movement of the project engineers, including ang ilang time sa pag-supervise ang project. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginpatawag na sang barangay ang mga ginikanan sang kabataan nga nakuhaan sang video sang damlag lang nga nagarambol kag nagahinabyanay sang bato sa tunga sang dalan sakop sang Tanza Baybay, Iloilo City proper. Bilang penalidad, nag-community service ang mga ini pinaagi sa pagtinlo sa barangay. May duwa naman nga ginpadala sa Crisis Intervention Unit bangod wala na sang pamilya sa lugar. Ginakon ipunog barangay Wilber Orada sang Tanza Esperanza nga kalabanan sa mga bata sa video, residente sinikag masamigid man nga imbulbado sa gamo. Ang iba naman ang taga Tanza Timawa Zone 2 kag Bonifacio Tanza. May programa naman ang City Proper District para sa mga bata nga masami imbulbado sa kinagamo. Naka-reconcile na gani, including sa mga parents, napatawag na rin sila namon. Gali kay Subong, ang wine na padayon ang amon nga mga programa, kaya siyempre kulang man sa support. Actually, nakastart na kami sa mga basketball tournament namon sa ila, actually may mga values formation na kami. Mga puso, duha ka mga balay ang totally gutted samtang isang partially damaged sa sunog sa Barangay Tiring, Cabatuan kagabi. Sa inisyal investigasyon sa Cabatuan Fire Station, madasing nga nagrapta ang kalayo sa mga pamalay rason nga masobra 30 minutos ang pagpalong sini. Antes nagdeklara sang fire out ang makatapos ng BFP. Ginabanta 60,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilen sang sunog. Nagapadayon pa man ang investigasyon kundi ginaghalin ng kalayo. Mga kapuso, ulan nga tugas ang habagat kag local thunderstorm ang dapat sa gihapon gabantayan subong nga Martes. Aga pa lang lauma na ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather.
Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible man ang mabaskog nga ulan sa iban nga mga lugar, gani dapat mangin alerto sa baha o kun landslide. Suno sa pag-asa, hangin habagat ang nag-apekto subong sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Samtang local thunderstorm naman ang lauman sa iban pang bahin sang pungsod. Pila ka semana antes ang pagbukas ng klase, ginanunsyo sang Department of Trade and Industry ang pagsaka sang presyo sang school supplies. Ini ang gilayon naman nga nabatyagan diri sa Iloilo City. Base sa pagpangusisa sang GMA Regional TV News Team, nagsaka ang presyo sang papel kag mga notebook. Isa ka semana antes ang abre klase sa mga public school, ang presyohan ay ang aton kamustahon sa Spotlight. Kaangot sa sininga balita, makaupod ta subong nga aga ang Assistant Regional Director sang Department of Trade and Industry Region 6 nga si Ma'am Rachel Nufable. Good morning, Ma'am Rachel, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Morning, mayong aga sa tanan. Ma'am, base sa monitoring isang DTI, mga ano kadako ang ginsaka sa presyo sang school supply subong mga isa ka semana antes ang pagbukas ng klase sa mga public schools? Oo, so ang aton gabay or guide para sa mamimili o sa buyers, no, sang school supplies, nagwa na sang 25 July, in-publish na ini sa isa ka pahayagan. Nagna-post lang ini sa DTI website. May pila kita ka school supplies, no, nga ina-monitor naton nga may ginatawag nga suggested retail price. Ini siya mong mga notebooks, pad papers, pencils, ball pens, erasers, crayons, sharpeners, kag rulers. So, lain-lain ang ranges sang pagsaka sang presyo halin sang base sa 2022 naton na monitoring, no. May ara nga 15 to average, no, 15 to 53%. Ma'am, ano ang nakita ninyo nga rason sa pagsaka sang presyo? Is it because of the demand o kun may lain pagid nga factor? Actually, ang hambal nga basihan sa pagsaka sa presyo amo ang pag-procurement cost funds ang aton nga mga manufacturers or ang aton nga mga suppliers, no. Pagbalaan man naton nga syempre nagsaka ang bilisang gatong kasuban pagiging materyales, so ultimately nagasaka man ang presyo sa aton nga balaklon. Ma'am, ano ang ginahimo nga tikang sang DTI para malikawan ang pagpang-abuso sang pila ka negosyante sa presyo sang school supplies? So regularly ginamonitor naton ang presyo sang school supplies ini sa mga nagakalain-lain nga balaligyaan sa ilog nga region. Kagin panghatagan man naton sila sang no, sang aton nga suggested retail price. As of monitoring, so far, wala man sang nagtaas sa o nagsubra, no, nga pagbaligya sa SRP sa ini nga mga school supplies. At in kaso may ara man nga sobra sa suggested retail price, pinapadalaan na natin sila letter of inquiry. But as of this moment, wala kita si may ginpadalaan kay tanan sila within sa suggested retail price. Ma'am, may mga ginikanan kita nga ara pa sa ilang mga balay subo nga posible nagalantaw sang TV. Ano ang imo nga mahatag nga panugyan sa ila nga mga wala pa makabakal sang school supplies? Oo, so kinanglan ako nahambal naton nga the best protected consumer is the vigilant consumer, no? So sa aton mga ginikanan, pag itaon ta or check naton ang mga masunod sa mga label. Like sa pad paper, i-check ta kung pila ka pages, kay lain-lain ang presyo, kay may mga pad paper nga lain-lain ang number of pages, no? Ano nga klase ang isang papel ang ginagamit, meron nga book paper, bond, or econobond, no? Kung sa crayon, especially sa crayon, pangitaon nila ang non-toxic or evaluated and passed the allowed toxicity level, no? Mga amo sina nga mga
nga mga labels. So ang lain man ang sulod sa crayons, no? Kung kaisa balaan kung nagadali ang mga bakal, no? Isang kapamukula na nila ginatanaw at mayo man nga tanaw nila kung ano pila kabilog ang sulod sa crayon sa isa ka box, no? Balaan nila kay nagakalain-lain ang presyo dira. And most importantly, tanaw nila kung ano nga brand name or trademark, no? Sa pencil, amo man may brand name na or trademark at may hardness. May mga number na, hindi pala, balaan na natin na may number 1, may number 2, o may number 3, no? At kundiin, ini siya ginubra. Amo man ang sa ballpen, may brand ina, kag may tip classification, kung fine, medium, and kag-ibaan pa, no? So, kinanglan mangin kabalo magtanaw, magbasa sang label ang ato nga mga manugbakal, agud mabalaan nila kung ano gibala ang kalidad sa ila ginabakal, especially ang mga name sa manufacturers, no? Pag lain-lain ang presyo, makapili sila. So may although kadamo sang brand sa market, no? Ang sa ato monitoring may total nga 123 SKUs or lain-lain na produkto, no? Shelf keeping units. So kinanglan makapili sila, may oportunidad sila sa pagpili kung ano ang nagakaigo or ang kaya nila suno sa ila budget. That's good to hear, ma'am. Nung hindi ilang gali dapat nga makatipid, kundi ilang taon man sa aton mga ginikanan ang quality sang ila ginabakal nga school supplies. Madamo gid nga salamat, Ma'am Rachel Nofable. Madamo man nga salamat. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede gid kamo magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa tunga sang nagasalaka nga presyo sa merkado, good news naman ang dala sang More Electric and Power Corporation sa mga konsumidor sini sa Iloilo City. Inimangod sa billing sang power distributor sa bunga bulan sang Agosto, ang sukot sini sa kuryente sa residential consumer nagnubo sang 43 centavos per kilowatt hour. Bukod silingon, nagikan sa 11 pesos and 42 centavos per kilowatt hour sa billing sang Hulyo. Ini ang yara na karon sa 10 pesos and 98 centavos sa bunga bulan sang Agosto. Epektibo ang bago nga power rate sumugod sa nga August 18 tubtob sa September 14 nga billing period. Nagakulob kag sunog ang lawas sang nasapuan sa iya nasunog nga balay si Willie Nadanga sa barangay Lumangan, Miagao, Iloilo. Kaga santo sa investigasyon sa Miagao Municipal Fire Station alas 4 kahapon sang kaagahon sa nabugtawan sa ang mga residente nga nagakalayo na ang balay ni Nadanga. Nagaisahanon lang ini kag ginahatagan lang sang pagkaon bangod hindi makalakad. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP, posible sa lighter naghalin ang kalayo bangod masaminiya ini nga ginapasiga base man sa pagpangusisa sa iya mga kasilingan. Madasig nga naglapta ang kalayo bangod human lang sa light materials ang balay. Sa nagkulog sa may sulod sang yang sang siya sulod mo sa light materials ng mga dingding. Posible nga nangita sa sang mabugnaw kag may tubig na lugar. Clear. Negros Pride, Makapuso Junior Softball Team sa Bago City, Negros Occidental, mainit kag ginabi-abi sa ila pag-abot sa probinsya matapos nga nagkampiyon sa World Championships. Nakatuto kay Lynn Pedreso.
Matapos ang madinalagon ni Journeys and Junior Softball Team sang Baguio City sa 2023 Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington sa Amerika. Isa ka grand homecoming ang nagsugata sa ila pagpauli sa Negros Occidental. Sa pag-abot pa lang sa airport ng team. Sa ila courtesy call kay Governor Eugenio C. Lacson, all the way sa ila hometown sa Baguio City. Mainit nga ginsugata ang team sang ila pamilya, kasimanwa kag mga taga-suporta. Gani ang team, proud gid sa ila kadalagan. Kag syempre, sa suporta nga ila nabaton sa ila mga kasimanwa, bisan pa sa Filipino community sa Amerika. Nalipay gid nga na kamit sang mga bata namon ang champion. Kumbaga, it's worth it ang pagpulaw bugtaw sa mga bata. Pag-training, hard training, kahit gaulan kung kisa. Tanan nga sakripisyo sa mga coach namon, tanan sakripisyo sa pamilya namon, na doon nabawi namon. Sa pihak sa mga kabudlay nang ibabaw sa tigipusuon sang team ang goal nga makuha ang kampyonato. Kaya may salig man kami sa isa-isa. Nag-teamwork kami para, syempre call ba kami kay first game, na-scorean kami isa, pero na-hold ko man to, na-hold man namon. Siyempre, bilang home of sports and athletes sang probinsya, tumangid ang kalipay sang Baguio City LGU nga nadugangan naman ang bagunhon world champion sa ila listahan. Inspiring na makita mong kabataan achieve something that they have worked so hard. Ang ako ya gani mas inspired ko ya sa ila, no? Can you imagine ang ila nga nahimuan is champion of the whole world. I told them na it only proves that we Filipinos, we can compete in the international level. No? Ang mga player ang makabaton sa incentive gikan sa LGU. Suno pa sa team ang dedikasyon, updan sang pagpangamuyo, ang sikreto agud malabot ang ining nga handom. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Mapuso para naman sa aton nga Globe Balita. 7 ka mga kabataan baw patay sa sunog nga nagluntad sa isa ka evacuation area para sa mga nabahaan sa pungsod Congo. Samtang pinakauna nga moon mission sang Russia sa nakaligad nga 47 years ginakabig failure. Nakatutok Julius Bilacaol. Nakasalbar man sa baha, wala naman nakaluwas sa sunog ang 7 ka mga kabataan matapos mag-ibwal ang kalayo sa ilang ginatiniran nga evacuation camp para sa mga ginbahaan sa banwa sang Kalehe sa South Kivu Province nga nahamtang sa nasidlangan sang Congo. Ang kabataan ang nagapangidaron sang isa tubtob 5 ka tuig. 4 man ka mga hamtong na angyara sa critical nga kondisyon sa ospital. Ang kamatayon sang kabataan ang nagdugang sa kasubo sang komunidad nga nadulaan sang hindi magnubo sa 460 ka miyembro bangod sa pagbinaha. Ang pagbinaha naghalit naman sa kapin 9,000 ka mga tawo. 47 ka tuig matapos ang ila pinakaulihing amon misyon. Nagresulta sa kapaslawan ang panibagong misyon nga ginlunsar sang Russia. Matapos ang spacecraft sining nga ginhingadlan Luna 25 ang nadulaan sang kontrol kag nagtibusok sa bulan. Sunod sa Russian State Space Corporation nga Roscosmos, ang problema ang nagtuhaw samtang hana magland ang spacecraft. Katapusan nga nakapadala sang moon mission ang Russia sang 1976, pinaagi sa Luna 24. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Full support ang fans na ni Barbie Forteza kag dibidlikaw ko sa ila favorite love team nga Barda sa ila upcoming series nga maging Sino Ka Man. No doubt gani nga naging top 3 trending spot ini sa Twitter nga ginatawag nga subong nga ex sa Pilipinas. Hashtag maging Sino Ka Man, hashtag Barda, hashtag Cardino ang mga nag-trend gid nga topic. Getting stronger every day si the Black Rider star Ruru Madrid. Sa iya recent post, gin-share ni Ruru nga na-aksidente ini samtang nagahimo sang stunt kag fight scene sa parent series. Nagresulta ini sang injury sa iya natuong nga tuhod. Nagkuha naman kuno ini sang physical therapist para magbulig sa iya sa training. Dako naman ang pasalamat ni Matt Lozano sa mga naglalangtaw sang Voltes 5 legacy. Ilabi na sa mga nagpalangga sa iya karakter bilang Big Bird.
As sa subong, grateful kuno ini nga may mga nagapalapit na sa iya nga fans kag nagapa-autograph. Mapugso bantog gidya ang banwas sang Santa Barbara sa probinsya sa Iloilo nga isa sa may mga pinakamalapad nga hayahay sang pungsod kag pinakadumaan nga golf course. Apang nabalaan mo na bala kapugso nga may ginatawag ba niya cake house sa mga banwa? John, kapugso hindi inibalay ha nga nahuman sa cake o kung nagabaligas ang cake kundi ang design kag colors sini daw kaangay sa cake. Kilala man bilang Sornito Residence, nga ginkuha sa apelyido sa mga nagapanag-iya sini. Ang balay ang ginpatindog antes pang World War II. 1937 sang ini ang ginpatindog gamit ang mga kawayan. Kag sang 1952 ginkay o gamit ang konkreto kag kahoy. Inisubong ang ginakilala nga isa ka important cultural property sang National Museum of the Philippines bilang isa sa mga well-preserved nga mid-20th century house nga nagapakita sang impluwensya sa mga Amerikano sa arkitektura. Ara mga kapuso, nabalaan mo na. O ari balaw pungko kag pamate. Sa mga kabataan nga nagalantaw subong nga base nagasululunggod kay hindi bago ang inyo school supplies o kon uniform. Bawo panumdumon yung gidbala nga ang pag-eskwela ang hindi tungod sa panami-nami o kon pabago-bago sang gamit kundi para sa kinaalam nga pwede nyo makuha sa eskwelahan. In-shock to na Adrian. Gani kaya US Senator nga si Elizabeth Warren. A good education is a foundation for a better future. Kids, dapat gani nga ang kapigaduhon o kung nakabudlay ng inyong ginaagyan ng inyong mangin inspirasyon para magtuon sang maayo kag mangin handa sa pagatubang sa palaabuton. Madamo ginasalamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes to Biyernes. May mo niyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas lakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.